So, anong mapapayo mo? First step na kailangan niyang gawin bago kami maghanda ng janaza? So, tawag dito. Pag kubatok, hindi na sasara ng pinto. Kasi kung hindi nila na yan, sasara ng pinto. Sino ka? Ano ka mo? Pag-ingis na mag-asa. Dito nakindumya ka po siya rin. So, kaya parang siya na eh. May mga ganun kasi salita. Ano ko yung shot ko? Na. Akhir soal, meron pa mga. Baka ako din may katanungan ako, baka panghuli na ito. At mo kung mas ano pa to sa mga tanong, mas mahirap siguro. Anong advice nyo kung meron sa aming masjid, may nagbalik Islam o Muslim? At pag after yun, tumagal, nalaman namin na may gusto siyang asawahin na isang Muslim, ha? Pero ako yung pinagpawisay, nalaman ko siya ay mula sa tribe nyo, Maranao. So, ano mapapayo mo? First step na kailangan niyang gawin bago kami maghanda ng janaza? So, tawag dito. Kasi pumunta kami Mindanao sa Marawi, nalaman namin yung dialaga. So, isa yan yata na first step yata ang kailangan gawin, dialaga. So, anong advice mo sa ganitong? Kasi ako gumawa na yata akong video about it. Pero hindi natin makontrol minsan. So, yung mga ganitong bagong Muslim, tapos hindi nila alam ito yung isa sa mahigpit na tribo. Ako, naunawaan ko din kung bakit. At agree din naman ako, nalaman ko yung bakit. Kasi kahit sa ibang culture ng Arab, kahit sa Palestine, may ganun din. Ang babae namin sa amin lang. So naunawaan ko din kayo. Kaya ano po ma-advise nyo sa mga ganun? Pwede ginang gawin? First step. Itulong nila or tumalikod sila or depende pa sa pamilya. Kasi meron din naman. Ako may kaklase ako sa Almarif na matanda. Kapag-asawa ng mga palikis lang siya. Kaya pag-asawa ay pag-asawa hindi biro. At unang-una kung i-advise mo sa hingin ka ng advice sa Maranao, didiretsuhin na nila eh. Maghanap ka na ng iba. Huwag na ng Maranao. Maintindihan natin sila sa culture na kasi may mga bagay na kailangan nila yung family ng lalaki na Muslim. Pag may namatay, nang dumarating sila, hinahanap ko na. So yung kamag-anak mo, ba't ikaw lang? So minsan, nasasaktan din para na out of place. So yun yung mga bagay na hindi maganda, disadvantage, na magsasuffer yung lalaki. Kasi may mga ganyan na nangyari. So hindi ba iwasan ganun yung kanilang community, tulungan kasi sila. Pag may mag-aasawa, nagtutulungan. Pag may namatay, nagtutulungan, dumarating sila, family. Pag may rido, dumarating, family mo, ganyan. So naghahanapan sila. O nasaan yung mga kapag-anak mo? Ba't walang dumarating? Mahalaga sa amin yan, kaya kami pumayag. Okay? So yan yung isa sa mga nandun. Na hindi naman natin sasabihin na kung saan haram ang mag-asawa, ang babae ng balik Islam. As long as Muslim. Dalawa naman yung mahalaga na hinahanap sa Islam eh. Yung kanyang relihiyon at pag-ugali. Yan ang pinaka-priority. Pag-ugali, relihiyon niya. Okay? Pag nawala yan, doon ka pwede magsabing hindi. Pero may mga kapatid tayo mga Maranao na yun ay pinaira nila. Yung relihiyon sa yung kanyang pag-ugali. Mas magiging ligtas at mapapangalagaan yung kanilang anak na babae. So may mga ganun pumapayag naman. Pero majority hindi dahil nga doon po sa kultura, ugali nila na kailangan kasi ng family. So minsan na out of place lang yung lalaking nawala. Kahit nga buong Maranao eh. Pag walang kamag-anak, nanliliit siya eh. Di dumating yung tatay, nanay, yung mga pinsan, yung mga kamag-anak. Nanliliit po siya. Kaya how much more yung walang darating talaga eh, sa mga halimbawa hindi Muslim, walang ganun. Ang karamihan ng iba, pag nag-asawa, wala na. Pakialam yung kamag-anak. Walang nakikita ang tatay, nanay, wala hanggang sa living. Halos wala na. So yun po yung unang sagot ko, ang advice ko, kung mayroong iba, sa iba na lang. Ngayon, kung pumayag yung tatay, yung wali, wala na tayong magagawa. Hindi bawal. Anong first step pwede namin matulungan sa brother? Paano niya ma-meet yung tatay? Okay. So paano niyo ma-meet ang tatay? Kung talaga desidido talaga ayaw magpapigil, ang advice mo, wag. Pero kung hindi magpapapigil, talagang gusto niya yung babae, eh hindi naman po haram. Ikaw naman naman hindi haram. Ang iniisip lang nila sa tribo nila. So, dumaka sa proseso. Okay? Dumaka sa proseso, ang ugali nila kailangan nire-respeto mo sila. At once na hindi mo nirespeto sila, pag-ugali po talaga sila. Maratapat yan.
Kailangan binastos mo kami. Dato. So magsama ka ng bag ng taong kilala nila na hindi nila kayang pahiyain. Yun ang pinakamainam. Maghanap ka ng connection. Huwag ako ha. Maghanap ka ng connection na yung hindi nila mahihigit. Yung pagkubatok hindi nila sasara ng pinto. Kasi kung hindi nila yan, sasara ng pinto. Sino ka? Ano ka mo? Pagigis na mag-asa? Dito nang lumiyaka po siya rin. So kaya parang siya na eh. May mga ganun kasi salita. Masama nila. Pero pag nakita nila may kasama ka, na igagalang nila, tutulog, hindi nila maisasarin. Oh, nandito pala si Congressman, si Leo, si Sultan. So, may mga ganon. Yun ang first step. Kumuha ka, ba't ko nasabi sa iyo? Sana hindi mo sinabi. Sana hindi ko lang sinabi. Kumuha ka ng taong maging mediator, mamamagitan, na dadalhin ka niya. Yung taong yan, yung hindi nila papahiyain. Yun ang hanap. Barakallahu. Inshallah. Yun naman isa din sa talaga sa idea ko pero kung dadama sa imam or dato or sultan, pero sabi nyo nga yung talagang kilala yun. So I think kaya namimili ako kung sa inyo ni Khalil or ikaw ang mas hindi nila matanggihan. So anyway, matulungan itong kapatid natin na nag-organize kasi kami din ang pinagpapawisan sa plano niya. Naway tulungan siya ng Allah kung talagang kadar sila at naway matawfik yung kanilang magulang. Kasi na-try na namin yan sa Saudi noon, talagang matindi. Yung na-vlog ko siya, sabi sa comment, huwag na kayo magpakita dito sa lugar namin. So, hindi biro, matindi. So, maraming salamat sa advice sa Chef at isa yun sa alam kong pinagpawisan tayo sa katanungan na gano'n.